Good morning mga boss and welcome back to our channel mga boss. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel mga boss, and please like, share and i-pindot naman yung subscribe button dyan sa baba mga boss, bilang supportan nyo na lang sa ating channel. Kaya na pag-uusapan natin ngayon mga boss at bigyan natin ng reaction na opinion na itong sinasabi ni Senator Marcolita sa Department of Energy na baka naman we can bend the law. Ayan mga boss, simula nung pagtakbo ni Marcolita, ayan, pinapangarap niya talaga na pagkasi daw ayan, manalo sa pagkasenator ay bibigyan niya ng pansin na itong free ayan sa mga kagaya ng tubig o ng kuryente mga boss ng kasi sa ibang bansa kasi mga boss ay mayroong mga ibang bansa na free yung tubig kuryente. Kaya nga sinusulong ngayon ni Senator Marcolita na baka naman ayan mabend ibibend yung law daw mga boss na i-free na lang sa sambayan ng Pilipino itong singilin ayan sa utilities like tubig at kuryente. Yan bagong lahat mga boss, ayan, napanoorin mo natin na itong sesyon ni Senador Marcolita at bibigyan natin ng opinion at reaction. Affordability, imbes na ipapababa natin, lalo papataas mo eh. Ngayon, to make matters worse, ito, yung green energy auction natin, prices have not been reflected yet in the billing cycle, pero consumers will soon be charged. So dalawa pong renewable energy subsidies na po ang rito, yung FIT and DJEA. So ano pong gagawin ng DOE rito? To manage the overlap in renewable energy incentives para maiwasan natin ang overlap or double charging sa mga consumers natin. So, again, the question is, do we focus limited to supply of generation without assessing the impact to the end users? Mr. Chair, ang GEA kasi, it will be subsidized and it will be reflected eventually nga sa bill natin at it will increase, no? But on an overall, because of GEA also, we are also in our energy mix will be included cheaper renewable energy. So may balancing din na rin yan. Kung bumibili ka ng ang generation mo, may epekto din dyan, nabababa din siya, pero umaakyat din yung subsidy mo. But I think overall, it will be more of a reduction rather than increase, Mr. Chair. Sana mapil natin, Madam Secretary, lalong-lalo na po yung mga consumers po natin na talagang mahirap na mahirap. Patuloy po silang nagte-text kay Chairman Sherwin. Sabi nila, may nakikita po kasi sa akin ni Mr. Chair yung mga text messages almost every day. Mr. Chair, sabi nila, baka naman we can bend the law to make the people happy. Hindi, pinakikita mo kasi talaga pong because of that, tagtagta po kami ng ng text messages eh. You want us to be happy, Mr. Chair, sabi nila. Papayagin nyo na yung ERC na you bend the law. Alisin na muna natin yung system loss na yan. Hindi naman na magiging pobre lahat yung mga stakeholders na gumagawa ng pero yan lang naman. Palagay mo, palagay lang natin. Mga boss, yung tinatawag na system loss ng sa kuryente mga boss, halimbawa na lang sa Meralco, merong tinatawag dyan na system loss. Itong system loss mga boss, yan po yung nawawalang kuryente na supposed to be dadaan doon sa metro. Kasi ano yun eh, yung namomonitor nila mga boss kung ilang
ilan yung kuryente na nawawala dahil dito. Yun yung mga nagja-jumper na hindi dumadaan sa metro sa sukatan. Yun, kapag nangyari yung mga boss, actually, ang may-ari ng halimbawa Meralco, hindi sila lugi dyan kasi mayroong tinatawag na system loss. O binabayaran pa rin natin yung mga boss hati-hati sa lahat ng mga consumer. So, ibig sabihin, wala silang kalugian mga boss. Kahit na magnakaw kayo ng kuryente dyan, magnakaw kayo sa Meralco, halimbawa, hindi pa rin lugi ang Meralco. Ang lugi, lahat ng consumer kasi pinaghati-hati po yan. Kung halimbawa sa isang buwan, kung ilan yung nawawalang kuryente, doon yan na itinututan nila yan at doon yan napupunta sa system loss. Ngayon, pagdating naman sa bayaran, pinaghati-hati yan mga boss ng consumer, dinidivide po nila yan. So, sino yung kawawa? Kung halimbawa ay si Juan nagnakaw ng kuryente, ang lahat ng mga ninakaw niya na kuryente, kung ilan yung nawalang kuryente dyan, pinaghati-hatian po yan ng consumer. Doon yung tinatawag na system loss. Yun yung mga boss. Kaya wala silang kalugian dyan mga boss actually. Talagang yung mga may-ari ng mga gaya ng Meralco, Casorico, yung mga iba't ibang may-ari ng kuryente, wala silang wala silang lugi actually. Hindi sila malulugi dahil inano pa rin, mga binabayaran pa rin ng sambayan ng Pilipino yan, lahat ng mga consumer. Ganun kasi mga boss. Pag inalis natin yung system loss, there's a general loss of, let's say, 1.5 billion per year across the board. Andyan na yun sa generation, andyan na sa transmission and distribution. Palagay lang, no? 1.5 billion ang nawala sa kanila. Pag tinignan mo yung financials nila, 22 billion, 24 billion per annum. Yung ba naman 1.5 na? Ang laking bagay ba naman sa... Pero yung 1.5 billion na natipid po across the board sa mga consumers natin, nararamdaman po nila yun. Yun po yung principle. Pasensya na po kayo at ako'y talagang makulit sa ganito. Sir Chair, because we're talking here of not just Meralco but also the electric cooperatives. Oo naman. Doon sa singil nila, wala nga din silang return na binibigay sa kanila. Kaya kung sila din ang mag-absorb ng cost ng system loss na yan, ay baka mas mahirapan po ang kanilang operasyon. Mayroon ka bang mahal sa buhay? Actually mga boss, nung bago tumakbo yan si Senator Marcolita sa pagka-senador, yan yung pinangako niya talaga na pag nanalo siya bilang senator, ayan, gagawa siya ng paraan na ipanukalang batas niya yung pipre na lang yung mga utilities kagaya ng kuryente, ganyan, maaari tubig. Kasi sa laki ng binabayarang tax ng mga tao sa Pilipinas, gusto niya ibalik sa mga tao yung kahit paano na maging matuwa. Kasi bayad ka ng tax tapos lagi namang kinakulimbat ng mga ng mga tiwaling mga politiko. Kaya ang gusto niya mangyari dyan mga boss, ipanukalang batas niya na gawing free yung Meralco, tubig, halos i-free na lang mga boss. Yun yung gusto niya mangyari ngayon. Kaya ngayon ginagawa niya ng paraan yan para maging matuwa daw yung sambayan ng Pilipino. Dahil biruin mo sa lagi ng binabayaran natin mga tax sa 12% IVAT yan. So para maging makabawi at matuwa man lang din. Ang kayo mga boss, ano yung mga masasabi niyo dito regarding sa panukalang batas
kung ipapanukalang batas ni Senador Marcolita. Ito ba ay pabor sa inyo o hindi? Ano po sa please comment down below mga boss at hit na rin yung ating notification bell. Ay maraming salamat at hanggang sa muli mga boss. Thank you so much.